Odto buntag. I wondered why on this day, in our celebration today, we have a lot of singers. Singing groups are coming in unexpectedly. Nagtapunog perti daghanang singing groups. Kabalo mo mga kaigsunan, ito pag Yolanda bitaw. Sadyang gibagyo niya ang ormok may naigo og maayo. Dito nagtapok ang daghan kay mga NGOs, mga foreign o local nga mga NGOs in order to comfort the victim of the Yolanda typhoon. Ako malandong po kung ano didaghang mga singing group karon dunay Afterglow Sound, dunay Soul Seekers, dunay Seeking the Lost, dunay PACE. Ang PACE mahigala is Pikalawag Adventist Youth kita permian ni Brother Arnel, Youth Singers. So, napagyoy katong nag-special song karon, The Layman Singers. Wapagani ko kapil og kanta ha. Napuntay ako pero nila ko apil sa lidan ning ako ang singing group mga kaigsuonan. Ako i-analyze tungod manggod kay ang bagong taas gibagyo. Here they are, the Lord has sent them here. Gipadala sila sa Ginoo diri sa bagong taas to give comfort sa atong mga kaigsuonan. Amen. Salamat kayo sa mga gipadala sa Ginoo aron paghatag og kalipay, kadasig pinagi sa awit. Doon na pagyoy regalo ang Ginoo kaninyo ron. Balaang espiritu nga mo inspire kanatong tanan. Abi ninyo mga kaigsuonan, kaning atong tema, wag mi kabalo kung sa tema dapat diri. Very 11th hour na nagpadala nga fearless in trials. Ambot ang nagpadala ani kung sa naa siyang hunahuna nganong kanimang gyud. This comes from your place, Bukidnon. I thank Brother Wing Maurinos sa iyahang suggestion nga mahimong atong dugukan sa pagtuon karon. Gatuo ko ang Holy Spirit na giya. Gibati po sa balang espiritu ang kasakit, ang kagulanan, ang kahimtang sa atong mga kaigsuonan. Kanang pulo nga fearless sa ato pa walay kahadlok. Ang pulo nga fear mga kaigsuonan, gikan na siya sa wibog yung sabton gyud ang lawom. Pero simple kay nga pagpasabot. Fearless or fear, wag tangon ang fear. So what is fear? Fear is something that makes your mind imbalance. Kanabit ang mga butang nga makakos og imbalance imong utok. That is what we call fear. Ang gusto ni Satanas mga kaigsuonan nga mahadlok gyud ang mga tao sa Dios para di na makabalanse og sakto, di na makahuna-huna og tarong, imbalance decision na. So dili makapili sa tama nga dalan mga kaigsuonan. So niining taknaa karon, ang atong tema is fearless in trials. Way ko kahadlok sa mga pagsulay. Ang mga pagsulay mo gigamit ni Satanas to make our minds imbalance. Daghang kaya nag-text, Pastor, nalibog ko, di ko kasabot. Di makakasabot, mauna. Kabalo mo, nag-drive mi gikan sa Pagadian. Gitiksan ko text nga in English. Pastor, tell me, what is your ministries about? Causing division, a divisive ministry, or a supportive ministry? Kung kinsa man niya akong gitawagan, si Nanay Guno di ay ang nag-text ako ko, nalain ko ba kung anong nagduda naman isang divisive ba or supportive ba? Ako siya itawagan. Siya ani man good pastor, grabe niyang pahungaw, tanan. Magmukurog pang iyang tingog, kabrag kahilakon. Isa ni ami karon diri nagtapok mi diri karon muramig magkabuak-buak na mi diri. Unsa man gyud ay? Ang akong pangutana, did I bring division in your church? Nagdala ba ko pagbahin-bahin sa inyong iglesia? No, I think I didn't. Ang kadtong ni anha sa inyong simbahan nga nag-open forum, maoy nagadala og division mga kaigsuonan.
Kay kung ang tingog sa paglaom lay inyong paminawon mga kaigsuonan, ang mga dili Adventista mo join sa Seventh-day Adventist Church. Sa to pa wata magdalag division in the church. Kanang mga intriga nga gihatot sa mga pulpito mao'y nagdala og division mga kaigsuonan. Ako klaro pagsulti nag-drive ko wa pagyo ko'y tulog. Nakuan ko ba nasagmuyo ko ba hinana ding nahitabo ito sa bagong taas. Pertigyo na kung ko nasubo ko ba. Pero what comes in my mind, Lord, this is your ministries. Kung imo ni nga buhat nga ministeryo, I have nothing to fear. Tama ba, mga kaigsuonan? Kung gatuo mo nga kini nga ministry iyan ni sa Ginoo, wa tay angay kahadlukan. Amen? Yes. That's why ang ato ang K-text sa mga pinangga kong mga kaigsuonan, Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? If God is for us, who can be against us? Kung kabalo mo mga kaigsuonan, nagtubo kong nga mama lang ang naas among balay. Siyempre, wala ko'y papa. Wagay ko kita sa inaw sa kong papa. Kaya namatay man siya una-una. Basta naaga ni akong mama sa among balay, mga kaigsuonan, wag yu ko'y angay kabalakan. Wa ko'y angay kahadlukan kung ang akong mama naas among balay. Bisan pagwakwak ang mudasmag sa among balay, di ko mahadlok mga kaigsuonan. Kaya ang akong mama perting isugang mga kaigsuonan. Grabe ka isug. So inana ang confidence nga na-build niya sa kuang pagkatao nga basta naa siya, di ko mahadlok mga kaigsuonan. If God is with us if God is for us, who can be against us? Kung ang Dios kauban kanato, ang Dios pabor kanato, kinsa may makabuntog kanato mga kaigsuonan. Ang atong church, Seventh-day Adventist, ang Matorya Iglesia was persecuted for many years ago, but still prevailed and remained to be true og nipadayon sa paglambo mga kaigsuonan hangtod sa atong kapanahonan karon. Because the Seventh-day Adventist Church is of God. Bisag unsaog lutos ang Iglesia Adventista, dili siya mabuak mga kaigsuonan. Ang yawa hunahuna niya, diday mo mabuak ha, muintra ko sa sulod, ako'y magsugod-sugod o kagubot sa sulod. Posible nga ang yawa naapod sa sulod mga kaigsuonan. Di man tingali masuko ang leadership ani. Because we cannot deny the fact that the devil can join in our church. Maka-join sa atong iglesia mga kaigsuonan. Kana bitawng backslider, di na mo simba sa tuang simbahan pila ka mga bulan, inigbalik ana mga kaigsuonan, bisag igo lang ni backslide, i-rebaptize man yun na mga kaigsuonan. Kay para paniguro nga ang yawa, di yun ka-apil sa atong iglesia, di ba? Pero dakong katingalahan mga kaigsuonan, kung dunay, kaniha, dakong katingalahan mga kaigsuonan, kung dunay mahitabo, nga usa ka pastor mo adtog layong lugar magpari sa laing lugar mga 3 ka tuig mo balik ma-officer lang gihapon inigbalik kun naay ingon ana dako nang tilimadon mga kaigsuonan dapat i-rebaptize. And I would like to tell you kun naa manggaling ingon ana kana nga klase nga pastor mga kaigsuonan mo ni magdag kagubot sa atong iglesia mga kaigsuonan. Kani prangka-prangka na itong naminaw naa manggaling pasinsahay lang kita mga kaigsuonan. Now, I would like to tell you, ang sagad nga nagdagan karon sa atong kapanahunan nga slogan is, no fear. Ang kalibutan nagsigig-singgit, no fear, no fear. Mura bag basketball mga kaigsuonan, nga ang coach nagsigig-singgit, relax lang, kalma lang. But niya pasabot na ratol ng iyahang mga players. Ang television karon, ang mga newspapers, ang mga t-shirt, nagpropaganda of no fear. Why? Because fear is coming. I would like to tell you that. Natabunan atong milabay nga kampanyas election, ang fear is coming. Natabunan og change is coming. Brethren, bisan pa ko sa ipang tabo na to ang fear is coming,
naagyod ang fear sa atong kapanahon karon. That's why Jesus Christ said, let not your heart be troubled. Because fear is increasing every now and then. Nag-anam kadako, nag-anam kadaghan ang kahadlukan nato nining kalibutan na mga kaigsunan. Usas mga kahadlukan yan na maigsunan, bisag meron ng tubig o kurente, ang ngayon na pong kahadlukan sa itong panahon karon, may nasultihan tamo mga kaigsunan. Bisan si Kristo na hibalo, nga ang fear nag-anam og saka sa itong kapanahonan, si Kristo mismo nagtabang na sa pangampanya, no fear, ayaw mo kahadlok. Sawa pa mag-anam og kagubot ang kalibutan mga kaigsunan, ang balang kasulatan nagsulti ng daan, no fear. Nasayod ang Diyos sa langit nga ang kalibutan paingon sa katapusan, dili pandili mo abot, dili padulong sa kaharuhay, kundi dili padulong sa katalagman nga mag-anam og makalilisang ang atong kahintang. Busa ang balaang kasulatan nangandam og mensahe mga kaigsunan. 366 ka mga bersikulo, bisag paklion pa ninyong Biblia, I can prove to you that there are 366 verses in the Bible na nagkanayon, no fear. Pila ka adlaw ang usa ka tuig? 300? Kung tagaan mo sa Ginoo bersikulo kada adlaw, no fear, no fear, no fear, no fear. Paigo ba sa 365? Nganong gipasubrahan niya isa? Kabalo ang Ginoo na pay leap year mga kaigsunan, dungagan pa gyud niya isa. 366 tanan mga kaigsunan. Giapod gyud sa Dios kada adlaw. Fear not or be not afraid. Gibali-bali lang na pag-istorya sa balaang kasulatan. Basig mo ingon mo kamong naminaw diya nga namakak man is Pastor Bilaber among gihap wa man kaabot og 366. Ako putukan ko ninyo tinuod, gihaguan gyud na kog subay-subay mga kaigsunan. Ang fear not or be not afraid is only 103 times sa King James Version. Dili 365 times. Pero kalma lang, ato ni-explain karon ako ni anam na ko pasabot sa inyo ha mga kaigsunan. Kanang pulong nga fear is spoken of over 500 times. Ang pulong lang nga fear 500 times sa Biblia. Sa King James Version. Furthermore, in addition to the fear nots. So, ano mo kagamay, kay butangan naman itong fear nots. Ang fear nots, mga kaigsunan, many times the Bible teaches us to fear God. To fear God. Ipuno ni mong giingon nga, fear nots o ang fear God. Siyempre, kung doon na kay kahadlok sa Ginoo, wa kay angay kahadlukan, kinsa pa may mong kahadlukan. Nakuha niyong point? Sa ato pa, katong giingon nga fear God, i-appeal to ninyo kwenta sa 103. Fear God, i-appeal to ninyo sumpay. Fear God, kung wala kay laing kahadlukan mga kaigsunan, ang Ginoo na lang, sumining wa kay kahadlok, bisan pag musaka na po ang gasolina, ang precious gasolina. Wa kay ang kahadlok, bisan kinsa pa'y mulingkod sa katungdanan bilang presidente or mayor sa atong lugar mga kaigsunan. Because whom we only fear is God. Og idugang na nimo tanan, mga kaigsunan, expanding the search to look at verses, encouraging us not to worry or not to be anxious. Idugang pag yung bersikulo ingon, ayaw kabalaka o ayaw kahadlok, anxious, worry. Idugang pag yun na ninyo, i-add sila tanan, ang appeal ang fear not, ang scripture, mo nang moabot og 365 mga pinangga ko mga kaigsunan. Dugangan pa yun ni mo giingon nga ayaw kabalaka na 365 mga pinangga kong 66 I mean mga kaigsunan. Okay. Ang fear can kill. Mutuo ba mo? Kung doon na kay fear, mubuo na lang imong life mga kaigsunan. Kanang mga taong mabalakon bitaw kayo, masigilag ka worry. Tataon lang mo sakit ang ngipon, mulabad ang ulo, muhapdos ang tiyan. Na, sa unang panahon, pa may salumpas, yun anig yun ang hitsura mga kaigsunan. May ganun kanila salumpas, yun na kayo makita, pang taptapan, na gipang bulkit nga ligid mga kaigsunan. Nya tabas-tabason, ugang may pamutang diris agtang mga kaigsunan. Ang udi in town ka-afford og salumpas, lagnob, may ibutang mga kaigsunan, butang diris agtang.
para mawala ang labad sa ulo. Fear can kill because it can make you a paranoia. Maparanoia ang tao, mga kaigsunan. Murag buang ang tao kung doon na siya fears. Doon na siya kahadlok. Busa ang Biblia, nag-ingon, fear not. Kaya di gusto ang Ginoo nga iya mga katawhan, murag mga buang, murag mga paranoia nga mga tao, mga paranotik nga mga tao. Dili gusto ang Diyos nila, gusto ni Kristo, sound mind ang mga tao. Peace of mind. Dili gusto ang Ginoo nga, murag iro ba nga kuhito lang iyang katapap. Banghag na yun, sama ni nga, huwap-huwapo lang katapap. Samang banghag, may singhag man dayon. Dili gusto ang Ginoo niya na. Gusto ang Ginoo, gusto sa Ginoo ang iyang mga katawhan, malipayon, bisan pagpanahon sa bagyo, mga kaigsunan. Ang mga bata, may kay muawit, when Jesus in the family, happy, happy home. Napailaing kanta sa mga bata, when Christ in my vessel, I can smile at the storm. Manay gusto ni Kristo, mga kaigsunan. Joy and happiness makit-an diha sa balay. Sa atong paglawig nining kalibutana, ang atong pagkinabuhi, mga kaigsunan, bisan pagdamukan pag mga balut ug mga bagyo, still like children we can smile at the storm. Amen. Makapahiyom lang gihapon ta, mga pinangga kong kaigsunan. Sa gamay pa ko, mga kaigsunan, primero gitong gisugo ko sa kong mama o papalit og itlog. Gusto dyan kong ako nagyoy mo palit, pero pa mo ko mag-eskwela sa ayaw sa kay maligsan kas karsada. Ang among balay, mga kaigsunan, mga dinhilang dapit, na nagyo balay na mo, karsada na diya mo, tungas na gamay, karsada na diya. Ingon ako, mama, nahala-hala kay ikaw magyoy mo palit, ayaw pagtabok og na ay truck. Hulatag yun o mulabay ang truck, iniglabay, ay ha ka mo tabok. Kay napastilan maligsan ka kagamay ni mong bata, mapisat-pisat jud ka, di na jud ka mahitsura. Sa akong kakulba, magsunod, gusto na akong iuli ang kwarta, di na akong mupalit og dayon og itlog. Pero nakahinayak na magkumit nga mupalit, di dayon na lang yun, mga kaigsunan. Dugay kay ko naabot. Gisapot na nga akong inahan og pinaabot og asar ako. Pag-abot na ko, mga kaigsunan, buak pag yun ang itlog, kinadagma man ko. Ingon ako ginahan, pastilan, perti na kong lagutan mo, dugay kay kaniabot. Nganong dugay kaniabot? Ingon ko, gahuat-huat ko, mulabang ang truck. Buwa man nilabang ang truck. Siya na ba ni truck? Amo ko kitang niniagi. Kaya sa unang panahon, siyudad among palay, among gipuyan mga kaigsunan nasa siyudad, pero tagsaray mangaging truck, kaya di pa makidagang truck sa una. Siya, why niyagandar nga sakyanan akong nadunggan? Kung naalagi truck, siya na, kung naalagi, siya ikaw ha, nangatarong ka di ka naglaglaag. Ikutan na, ubanta. Ako yung inahan, ubanta. Ako ipakita ng mga na-truck dito. Alakaw siya dito. Sa ikaw, di ka nagbinuang, nakalakaw rin, nabuak pa yun ng itlog, nadagma pa yun ka, nagkadugo pa yun, gahilak na ko, mga kaigsunan. Ako gito na ko narao, siya buang bata ka, parking mana. Alangan, ingon man kayo, pagtabok ko na yung truck, igot-wat ako kanus mo tabok, wa man mo tabok, didagan ko, pagdagan ako, nadagma. Ang kahadlok, mga kaigsunan, maka-imbalance imong mind. Di na ka makahuna-huna og tarong. That's why the devil wants you to be fearful. Gusto niyang ma-stress kag maayo para di na ka kahuna-huna og tarong, mga kaigsunan. Yes, fear can kill you. People who have suffered panic attacks, and I'm one, know that fear can be so intense that you feel like you're going to die. Your pulse races, your heart pounds, you find it hard to breathe. You might even pass out. Gikot na ko na siya sa Health Journal, April 7, 2010. Kung naka sa kahadlok, bantay. Ay mong ginhawa mag-abot, mga kaigsunan. Unya mura kag kaihion na pod. Wa kag sabot sa imong gibati because you are in fear. Actually, mga kaigsunan, kagabi di ko mag-istorya kung uungo dari ha, pero wala ko'y comment ha. Istorya na kung sentino ni tabo kagabi Basta nagan ko sa balay Brother Ben Adlaw, di ko matulog diha sa may kanang gawas bitaw. Kaya gusto ko bugnaw. Diyan ako sa bangko matulog, bandigan ko nila, diyan ako matulog sa gawas.
Naghimo ko ani nga wali kagabi. Nagsugod ko mga alas 9 tito pasado. Kaya na pa may mga istorya-istorya. Mga alas 9 pasado, nagsunod ko himo sa akong wali. Wala ko kibalo, naglami na kong huna-huna, sina kong open sa internet, daghan na kong naabtan, nagnindot na kong pamati, bigson hapit na maman akong wali. Wala ko kabalo sa nang orasa, wala po kayo rilo. Nay na nitsit, psst! Lain na sa kong gibati, Awaaw naman kayo, mingaw naman kayo namin, nitsit. Kusog kayo pagkasitsit ba? Niko, ang akong wali, if God is with us, who can be against us? Kung binuang ni, insulto ni sa akong wali, di ko bahala ka rin kung lingi ni mo. Padayon ko mag-insulto, total, talitapos na malapit naman mahuman. Total, nitsit na pod. Psst! Kusog na bagay kayo? Kung di kong lingi ni mo, bahala ka diha. Kasi ko kan, kung na, paskag tao na, kanang gusto lang siya managad, laba ka siya problema, unsa ba ka, ko mo sit-sit ka katulo, akong lingion dayon, para, wala bala kayo nagbinuang, nagkomedya, gusto na ko tanaw, kinsa na. Wala naman yun po mo sit-sit, tao ni sit-sit, surprisingly kayo, shh, lingi din ko. Uy, wala may tao, tindog ko akong gitanaw, wala may tao. Tanan akong rilo, minus 15 na para las 2 kadlawon. Ko hapit naman ding buntag di ay. So ako nilang gihuman og dali, natulog ko mga kaigsuonan. Nakabata ko alas 5, naghimo na po ko sa wali para sa ikaduha karong hapon. Kabalo mo no kanang fear bitaw? False fear meaning is what? False evidence appearing real. Bakak nga ebidensya unya tan-aw nimo murag tinuod. Kanang ingnon mo nga, di gani mo muundang og support sa buhat sa Ginoo, ipanghulog yun mo na mo. Alam mo, kuya, wala talaga, tinuod na yun na, kaya siyempre ang kasulti, kabarunggod, unya, opisir pa yun. So tinuod na yun na. Papason inyong pangalan sa basahon sa libro sa iglesia. Di na mo maluwas. Hala no, di na ako maluwas. So, ang fear may maghari sa tong hunahuna, wala maghadlok na ta, di na ta magkadimao, kay lagi, ang wala sa lagi sa libro sa iglesia, dili maluwas. Mangutana ko ninyo, kanus aman maluwas ang tao, inig bautismo o inig suwat sa iyang ngalan sa libro? Kanus aman maluwas ang tao? Inig bautismo, wa pa masuwat imong ngalan sa libro sa iglesia, naluwas ka na, amen? Nya ano manghambog man, nga wa sa iglesia di maluwas? Wrong theology, I would like to tell you that. Sunod sa bado pa, isuwat ay imong ngalan sa libro. Dinig, kinsay oyon nga isuwat yung pangalan sa libro, o uwa oyon niya, nabutismuhan na. Kung saan tama na ron? Di pa yun madayon pagkasunod sa bado, kaya na ay fellowship rally. Sunod pa yun buwan. Wa pa dito maluwas na magbautismo. Ingon dayon, naman ko yung sa kay story siya, pastor nagsabay man na, pagbautismo, lista dayon, kung sa to pa, ang church clerk mag-atang dito sa dagat. Sa ngalan, samahan, anak, pagtutupak, suwat ng pangalan. Para sabay, binuang mana. It is not our theology. Kung mo kay waka kay balog, o si tama, o si tinuod, ang fears may naghari kanimo, mana mahadlok na kay halano, dili ko maluwas kay akong pangalan, walaon sa basahon sa iglesia. Ngano, ang inyuhang pangalan, kumo kay naa sa libro sa iglesia, sigurado mo maluwas? Sigurado mo dili? Inig kamatay sa membro sa iglesia sa basahan ninyo ang policy sa General Conference sa 2015 General Conference meeting. Unsay naprobahan dito? Tanang mga nangamatay nga membro sa iglesia during the membership audit, papason ilang ngalan sa church clerk book. Para dili manghinubra ang population sa kwentada sa worldwide. Sa ito pa, mga matay, tatang, di na maluwas, kaya pamapaso na itong pangalan sa record book. Munang dili ba angay kahadlukan, mga kaigsuunan? Dili angay kahadlukan. Muralag tinuod, pero dili na tinuod, mga kaigsuunan. Si late Elder Albert Gulfan. Ang pinakaunag yung kumidjahag hulog, mga kaigsuunan, gitiksan nga, hulog na ka. Kaya para lang dili ma-approve ang application sa The Loud Cry Ministry sa Division
gihulog dali-dali ang presidente si Ma'am Marlene, gihulog mga kaigsuonan. Para lang gyud kun dili ma-approve, gitiksan lang hulog na ka. Na problema in town, nangadto mig Manila mga kaigsuonan, dito gyud sa sala sa opisina ni late Pastor Albert Gulfan. Elder, gihulog ko, maningin kahit tabo, manimo na anana. Lingo-lingo siya, namuhay ang kilay mga kaigsuonan, mura siya kahilakon. Unsay ang tubag na nagkurog ang tingog, Sister, I would like to tell you, it's your faith in Christ, it's your relationship in Christ can determine you to be saved or not. It's only you and Jesus Christ can determine whether you are dropped or not. It's not the committee of the church. It's very clear. So dili sa angay kahadlukan mga kaigsuonan, that is only a false evidence appearing real. Mura siyang tinuod, pero dili na tinuod mga kaigsuonan. Sultihan ta mo, panghadlok ra na. Ang toyo sa naghulga, ang toyo sa nanghadlok is to create fear because he wanted you to forget everything and run. Gusto na nga pagkahadlok yung kalimtan ninyo tanan, hawa mo tanan, undang mong support sa buhat, manalaga na lang mo. Pero mali siya, kaya doon na pailaing kapilian ang fear. Ang fear, it's not only meant for forget everything and run. Unsay ikaduha? Unsay ikaduha? Face everything and rise. Mao na'y nahitabo karon mga kaigsuonan. Bisang usawag hulga ang mga kaigsuonan, bisang usawag hadlok ang mga kaigsuonan, gipili ang ikaduha nga acronym meaning sa fear, face everything and rise. Amen. The more hinuon ang mga kaigsuonan mo tindog at tubangon ang tanan, unya mga tarungan aron sa pagpadayon, sa pag-alagad o pagpaluyo sa buhat, ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Wa pa ko mahuman. Kasi gato mo mangundang na ta. If God is for us, o sabot pasabot ni San Pablo, pag-ingon niya, if God is for us, kung ang Diyos para kanato, ang Diyos kauban kanato, unsay ang bot pasabot? If the Creator God or a Creator God is for us, dili basta-basta nga Diyos mga kaigsuonan. Nakuha niyong point? Kung ang naglalang sa kalibutan nga Diyos ang akong kauban, pag-ingon niya, if God is for us, sama rin niyo siya, kung ang naglalang sa kalibutan nga Diyos may kauban ako. What else? Paul would like to say, if a powerful God is for us. What else? If a providing God is for us. What else? If a redeeming God is for us. Siya rin mo kasabot? Siya ang nagalalang, siya ang makagagahom, siya ang nagaluwas, siya ang nagahatag sa tanan, kauban sa kanato. So unsa pa inyong duda diha? Nagduda pa mo? That's why Paul said, who can be against us? Kana ganing mga tao gani nga makaplit number lag Dio 30, isog naman gani kayo. Oh! Ako gina napansin, kaduhag yung ko biktima ana. So bida din ha paingon din ha sa kanang Smoky Mountain, pauli na mga laon na naskadlaon. Katulgo na kay kustanan. Unya, tingali kay gawandog-wandog tingali ko. O dinagan kay gaduka na. Agi sa diri pap, ari pap, so ganito tawhana oy. Pagkahuman na, kitaparan pag kaya pap, iso kustanan. Nanirado kog maayo, pandar akong earcon, mata ko mag-earcon. Pandar na ko, bahala ka na. Di ko kanya biyaan, sige sabi na pap. Ipa kong babagan, dahil na po ko. Iso ganito tawhana. Kampo ko Ginoo, tabay ko Ginoo, kaya nagdukal ko, nawa kong duka. Kung ampo ko Ginoo, mawala ron taning tawanan ni, kaya pwede mag-yung isugan ng tawanan ni. Alangan mag-away mi diri karusdalan. Ni sutoy, pag sutoy, ang plate number Dio 30. Iko bantog rang isog kaayo. Maka-plate number lang ganig Dio 30, pwede na magani isuga. How much more when Paul said, if God is with us, who can be against us? Kining Psalms 23 mga kaigsuonan, dinhi gipaila og kinsa ang Dios nga giingon ni San Pablo nga if God is with us. If God is with us, He is my shepherd, matud pa ni Salmista David. Siya nga akong magbalantay.
If kanang God is with us, He is the one who maketh me to lie down in the green pastures. If God is before us, He's the God who restoreth my soul. He is the God who leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. He is the God who lead me, and though I walk through the valley of shadows of death, I will fear no evil, because the God who is with me, His rod and His staff, they comfort me. The God who is before me is the one who prepares a table before me in the presence of mine enemies. And He anointeth my head with oil, my cup runneth over. And the final one is, He is the God who let the goodness and mercy to be surely follow after us, and we will dwell in His house forever. Maunay memory verse, mo na interpretation sa mga taong way kahadlok mga kaigsunan. Tama? Sa mga taong na-stress, paminawan ninyo kung sa ilang memory verse sa Psalms 23. Sa mga na-stress niya, asa naman to? Di ara. Basahan ninyo, kamo na po, di? Muna ang Psalms 23 memory verse sa mga taong stressful. Para masabtan ninyo ang iyang boss, ang iyang time. Actually, mao gini ako ang problema. Tinudan na nga problema. Ako yung problema ang time. Igo pa lang kumulingkod, magtrabaho, mag-recess, magtanong, hapon naman. Wapalay, pagsugod ako trabaho, birnis naman. I do not know if you are also experiencing the same. Kani nga yaw-yaw mga kaigsuonan, yaw-yaw ni nako sa akong utok nga akong gisuwat. The boss is my time. If I'll make the time my boss, mao ni ang dapat yaw-yaw ni nato. The boss is my dictator. I shall not rest. It makes me to lie down only when exhausted. Kapoy na gyud kay matuog na lang ta tungod sa kakapoy. It leads me into deep depression. Kay wa ma-reach ang buluhaton. It harms my soul. Murag pa rin gigukod ang atong oras, atong kalag. It leads me circles of frenzy or for activity's sake. Even though I run frantically from task to task, I'll never get it all done, for they have their ideals for me to do. Deadlines and my need for approval, they drive me. They demand performance from me beyond the limits of my conscience and beliefs. They anoint my head with migraines, filled my heart with stress, and it overflows. Surely fatigue and pressure of jealousy shall follow me all the days of my life, and I will die in the bonds of frustration forever. Sama sokol mo? Pili-pili lang. Asa inyong memory verse? Asa gusto niyo ng memory verse? Whom do you fear? Kinsa man yung kahadlukan mga kaigsuonan? Ang Diyos, ang tao, kinsa yung kahadlukan? Proverbs 29 verse 25. The fear of man bringeth a snare, but whoso putteth his trust in the Lord shall be safe. Ang kahadlok nimo sa tao, magdala nimo og litag. Pero ang pagsalig sa tao ngadto sa Dios, usa ka sigurado kay nga pagsalig. Matod ta sa Acts chapter 5. I wish wala mo magdali. Nagdali mo manguli. Kung gusto mong matulog sa balay, anyway, I allow you. Pwede na po matulog sa inyong likuranan. Okay ra. Wala problema. Kani nga, chapter 5, mga kaigsoon, atong subayon, naghisgot ni kang Ananias o kang Safira, di ba? Nga mag-donate, nga wala gidayon. Then, kalaban lang Holy Spirit namatay. Siya, nabaniog to sa lugar sa Jerusalem. Lo, kuyawa din no. Grabe kayo. O niyan, ini nga time pod, ang mga apostolis nagwalis may balita. Sa ilang pagwali, na na magpatambal sa ilaha. Na-stress na ang mga pari. Ibutang ta, na-stress na ang mga pastors. Ay lang mo, kasuko mo, may labing tinuod. Alam mo, saan mo na ito na pag-interpret. Kaya ang mga pastors, mga pari,
Mao'y in charge sa Sanhedrin sa Jerusalem. Sila ang gila nga mga pious leaders of the church, but they never become attractive during the time. Gikawat ang ilang attraction ngadto sa mga apostoles. Busa sa verse 16, there came also a multitude out of the cities round about unto Jerusalem, bringing sick folks, and them which were vexed with unclean spirits, and they were healed everyone. Grabe ng pagpanambal sa mga apostoles, mga kaigsuonan. Kabalo ba mo nga usa sa mga gasa sa Ginoo sa iyang mga katawhan sa uling mga adlaw is the gift of healing. Di lang mo maghibalo. Di lang mo mahibalo, mga kaigsuonan, but ihatag inyong kinabuhi sa Ginoo. Maabot na siyong time. One time din nanawag nako siya, sir, kauban mo anang naa sa radyo, sir, nga mananambal nga nasa radyo. Iko tagadiin man ka sa taga-Mactan man mi, Cebu. Iko maabot ba din mong signal sa radyo siya? Wala ko kapaminan yung program sa Mindanao man yung radyo. Nalay nag-text sa kuang anak ko ni mananambal nga diha sa yung radyo. Wala siya kabalos number. Ang imong number may gihatag. Iko kinsa may mananambal sa babae man daw na. Kauban man ninyo sa radyo. Iko kinsa man sa kana bang Kristi man kuno'y ngalan ana, babaeng mananambal na sa Davao. Iko natanawa na hinuoni. Kisa man kuno'y magdahom nga tawgon nagmananambal, mga kaigsuonan. Ambot di ba kana masukos Ate Kristi tawgon ninyong mananambal? Kaya sa bang nasabta na mananambal, albularya, mga kaigsuonan. Pero whether she likes it or not, that's the gift of God to her. Amen? Mao ni nahitabo sa mga katawhan sa mga tinunan ni Kristo sa ilang panahon, mga kaigsuonan. Daghan ang naayo sa ilang kapanahonan. Busa, agaw pansin ang mga apostoles na itong time kay nawala nagikan sa mga pari. Verse 16, then the high priest rose up, and all they that were with him, which is the sect of the Sadducees, and were filled with indignation. Giapil pa nila mga Saduceo, nangasuko, mga kaigsunan, gidamay-damay pa nila mga Saduceo niadtong panahon na. Kanang mga Saduceo, mga kaigsunan, mga kon ang mga Pariseo, mga extremist, ang mga Saduceo, mga liberalist, mga lausi, mga kaigsunan, mga Sadducees. Nag-usa ang mga liberal o ang mga extremist. Nag-join silang duha, mga kaigsunan, batok sa mga apostoles. Verse 18, and laid their hands on the apostles and put them in the common prison. But the angel of the Lord by night opened the prison doors and brought them forth and said, go, stand and speak in the temple to the people all the words of this life. Nagcommand ang high priest ang mga pari nga ipapriso, dakpa ipapriso. Kabalo mo, mga kaigsuonan, mag-istorya tagamayng butang nga dili ato ang field, pero with all God's help, I can explain. Niya, kanang ipapriso, mga kaigsuonan, maingon dayon ta nga, wala mami hinuong giinang ipapriso mi. Sa among pag-support sa LCM o sa buhat sa iglesia, wa man mi gihulga nga ipapriso. Ang mga apostoles na may gipapriso. Kaya balo ba mo anang pulong ipapriso, mga kaigsuonan? Gawas anang prison by apprehension. Ang prison by apprehension, gipriso lang ka para dili ka kabil, kay mong sala tingali, bugat kayo, droga, parehas ba ka itong mga masaker, uban pa rin na bugat kay nga kaso, so basig mulayas ka, kapabol po kang mulayas, masakay aeroplano, so ana, mo naging alag prison, imprisonment by apprehension. Pero kung imprisonment by execution na yun nga pagkapriso, mga kaigsuonan, nga mapriso na kag tibuok kinabuhi, tag 50 anyos, 30 anyos nga pagkapriso, kung verdict na yun ang imong pagkapriso, mga kaigsuonan. Kana nga pagkapriso, gitanggalan kag katungod sa imong pagkasitizen sa nasod nga diin ka nasakop.
Kanang mga piniriso nga by execution, di na nakabutar mga kaigsuonan. Gitanggalan sila. Wala na sila nationality. Wala na sila citizenship. Wala na sila barangay, tagadiin sila. Dili na sila Pilipino. May pangbadyaw ang mga tawhana. Kay giila pa nga sakop sa Pilipinas, bisag wa maapil sa kwintada sa population mga kaigsuonan. Pero once mapriso ka, di na kay apil sa sinsus o ihap mga kaigsuonan. Once mapriso ka, di na kaka-exercise sa freedom as part of a Filipino citizen. Wala na mga kaigsuonan. Now what happened in our time today? Sulusama ra ang nahitabo mga kaigsuonan. Kung mag-support ka ni ini nga buluhaton sa pagwalis ng balita sa radyo, di man tuod kay papriso, pero tanggalon ang imuhang pagkamimbro sa iglesia. Di nakaka-exercise sa imuhang freedom of beliefs in the church. Di nakaka-practice sa imong pagka-adventista diha sa sulod sa imuhang iglesia. Lupig pa'y gipriso mga pinangga kong mga kaigsuonan. Og nanay business meeting, di nakakabutar. Di nakakabutar. Kung imong pamalandungon mga kaigsuonan, ang gibuhat kaniadto og karon, usaray direktor mga kaigsuonan. Usaray nagpaluyo. Kung ugaling ang nagpaluyo nila sa una sa mga parisiyo, mga iskriba o mga sadisiyo, ang yawa may nagpaluyo nila, may mga kaigsuonan, no comment din ako musumpay kung sa sunod mga kaigsuonan. The same move, the same rationale, the same execution ang gihulga nila sa mga tao nga nagwali sa maing balita. Pero ang balang espiritu na ningkamot mga kaigsuonan, God has sent an angel. Gipagawas ang mga apostoles, giingnan, go, stand and speak in the temple of the people all the words of this life. Bisan pag ipang priso na, nakabuhi lang gihapon mga kaigsuonan. Paminaw na to. Tiwaso na to basa. Isaiah 41:10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yeah, I will help thee. Yeah, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Sa ato pa bisan pag unsa ihulga kanato mga kaigsuonan, di tanging mahadlok because God is with us. Doon na tayo Diyos nga bantugan mga kaigsuonan nga dili mo talikod kanato o dili mo biya kanato mga kaigsuonan. Mateo 28:20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always till the end of time. Ubananta mga kaigsuonan. Kung ila na buhaton, ila na tinudon, go ahead, kay I will show you that God will be with us. Dinhang panahona inyong makitaan nga ang Diyos kauban kanamo. Tiwaso na to mga kaigsuonan 24. Sa buhat 5. Now when the high priest and captain of the temple and the chief priest heard these things, they doubted of them whereunto this would grow. Nabalaka na sila unsa may tabalik mudaghan ng mga tawhanan ni unsaon na lang unya. Then came one and told them saying, behold, the men whom ye put in prison are standing in the temple and teaching the people. Oh, kato niyong gipriso, wanas prisuan, naglakaw-lakaw na, nagwali na. O yung sa mga hitabo, tanaw na to mga kaigsuonan. What's the next? Sa dihang pagtanaw na to, pag-confirm na dito, naamang yun, nagwali mang yun mga apostolis, matong gipadakop na po nila. Gipangasabaan nila mga kaigsuonan sa Sanhedrin. Di ba giingnan mo na mo nga di na mong magwali? Di ba giingnan mo na mo nga dili na mo magsulti sa ngalan ni Jesus? Giingnan mo nga di na mo magwali sa mga balita. Ngano nagpadayon magwali? O si tubag San Pedro mga kaigsuonan. Can you read it? We'd rather obey God. Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than man. O sa ka supporter sa LCM, naam ni Direo, nasa Te Cristi. Gibisitaan silang balay. Gipapili. Muundang ka sa LCM, padayon ka sa imong pagkatigulan sa iglesia sa simbahan. Kung dili ka muundang, wagtang ka sa simbahan. Kung siya tubag Te Cristi, I will rather obey God than man. Uli, ang
ang officer sa simbahan ni uli. Unsay gihimo recommendation, ihulog kay iyang gipili kamo na iyang tubag, I'd rather obey God than man. Tiyaw mo na. Nganong gihulog kay ang iyang katarungan na iyang gitubag, I'd rather obey God than man. Perting paita. Napoy bang mga kaigsunan, Pastor, unsaon man namo ani, papilion ani LCM ba or misyon? Iyo ko ayaw mo pili ang duha, kang Kristo mo pili. Sa amo naman kipili si Kristo diri. Iko sa inyo silang tubag, ihulog gihapon mi. Paitang naman ang giyog tubaga. Iko kinsa man yung gustong pilion, sa Kristo namong gipili, Pastor, amo nang gitubag nga diwa mi ang duha. Amo pilion si Kristo, kunya silang tubag, sa gihulog gihapon. Nasabtan ninyo ang dagan sa panahon. Very serious ang atong panahon, mga pinangga ko mga kaigsunan. Padayon ta, verse 38. And now I say unto you, refrain from these men and let them alone. Words ni Gamaliel. Okay? Are you following with me? Words ni Gamaliel. Ingo si Gamaliel, ayaw ninyo tandugan ng mga tawhanan na, pasagdihin ninyo ng mga tawhanan na. For if this counsel or this work be of men, it will come to naught. Kung tao lang ni nga buhat, mawagtang rin nga buhat. Giingnan niya ang mga Saduceo, ang mga Pariseo o Iskriba. Ayaw hilabdi, pasagdi na ninyo sila. Kaya kung buhat rin tao, mawagtang rin ang buhat. But if it be of God, kung iyahan ni sa Diyos, ye cannot overthrow it. Bisag pila pa kalibo yung ipanghulog, still you cannot overthrow it. Di na ninyo kayang tanggalon, wagtangon ng mga tawhanan na. Lest haply ye be found even to fight against God. Basi baya, wala mo kay balo. Nagkik-away mo, batok sa Ginoo. Batok sa Diyos. Atong kuan mga kaigsuonan. Atong dito mi sa Cebu. Naluoy ko sa akong anak. Atong libakon kay unto diri. Ikadon akong anak. Naluoy ko niya kay gusto gyud sa mo apel og skates. Ya pero tira bagay ang dakuha, pero yung tambuka gyud in town nga tig yung dakuha, dako pas kuha. Tas pas kuha. Pagsulo pa lang sa sapatos mga kaigsuonan sa skate shoes, high skate shoes. Nagkurog lang yung tuhod. Hindi ko saan ka nakulbaan ko. Saan may tabuan ng tawhanan ni nga? Akong tabak ba? Ayaw na siya. Dili oy. Siya og nya ko naman siyang nabayaran. Iya pa kong ginan. Siya og kuan og nasayang kasi mong kwarta, bayaran ra tika. Ikaw lain na magtinubagan. Ko sige padayon. Ya dito apil sa lumbay sa mga bata nga kanang magurut-gurut lang sa kilid, ana. Lumbay sa kilid. Ya ang dito na mi sa gawas, ang iyaan niya kung magulang, dito na mi sa gawas na mi kay bildo man, kabalot pag bildo. Yung hala. Ang mga tao kay paggawas gyud niya gikan sa paggawas pagsulot ni gyud dito sa skating rink. Siyempre si dako kay sa nga lumbay itong nagulit-gulit sa mga bata, siya pinakadako. Ang mga tao nang hala dakuan niya uy. Hala di siya kabalo mo skates. Nya nakurkurog yung tuhod, nakurkurog. Hantod murag kabalik ko na pa siya sa agi, di naman siya kalakaw. Di naman siya kalakaw. Yung mga tao hala no magdala no magkuan tayo sa kanang coach ta. Ang iyan po dagan dito. Yan si Iil ang magulang. Na ba why dito coach ba prakon? Di man po siya pusugot ka coach kay ulaw daw. Basta kay nagkurkurog ni sagmayo. Nadugay na tumbag yun mga kaigsuonan, pagkatumba, ang tanang mga tao, wow! Singit mo tao, ikaw amahan ka na minaw, kung sa imong buhaton. Italuoya sa akong anak, bangon na po siya, bangon. Ato, nasamad siya sa blade sa iyahang kuan. Basta kaya nasamad yung kamot. Dito mga kaigsuonan, sige kong tanaw ba? How to overcome fear in skating. Ingon ko, hindi pa lang ulaw, no? Pwede na pa kung ma-appeal dito ba? Pero, ulaw, mga tingali kayo, duha na mi. Kung tanong ko kamao man gyud tingali ko anak, di man ko mahadlok og speed. Di ko mahadlok og slide, ako mahadlokan ka ng height. Dukin akong tan-aw mga kaigsuonan ba? Sige kong analyze. To overcome fear in ice skating. Para safety ka sa ice skating, nataw ni nga principle mga kaigsuonan. Just last night, upon pondering upon. The safety on ice skating is on its speed. Did you get the point? Para di ka matumba. Kung mag-ice skating ka, para di ka matumba, you move on. Paslide ka. Ang imo balance ka na lang.
Ayaw pagpundo, kay damor ka mo pundo, damor ka magtrimo, damor ka magtremble sa mong tuhod, damor ka ma-slide, ma-imbalance ka, matumba ka pa hinoon. Danglog man kaayo, slide na lang yung ka. So your speed will make you safe. Tama? Kay kung imong entertainon, imong fear, magsige na kagtindog dito, di na ka move, tumbag yung ka mga kaigsunan. That's why the Lord said, go. Do not just stand and do nothing. The Lord said, go! Bisan pag ang yawa, mingog, stop! Kay gusto sa yawa nga maslide kag batumba. Manang gusto sa yawa, undang. But gusto sa Ginoo, go! And let your speed to preach the gospel shall be your safe way of going to heaven. Amen? Go and speak in the temple of the people all the words of this life. That's why ginan niya si Pedro, go and speak on the temple. Speak in the temple to the people of the words of this life. Ayaw mo pag-undang. Kay damor mo muundang, damor mo matumba mga kaigsunan. Pasagdi na lang ng padayon na lang, padayon. Ginoo na mugunit o mughiya ka nato hangtod sa katapusan. Review and Herald, June 15, 1897, paragraph 13. In the place of those who have the light of truth, allowing jealousy and evil surmising to come in and weaken their love and union one with another, their united prayers should ascend to heaven for the Lord to arise and put an end to the violence and abuse which are practiced in our world. More prayer and less talk is what God desires, and it would make His people a tower of strength. Amen? Mawot ng panahon mga kaigsunan nga masurmise na ta sa jealousy, masurmise, mapildi na ta sa kadautan sa kalibutan mga kaigsunan. Unya grabing pagpang-abuso sa palibot mga kaigsunan. Di na yun matabang. Ang gusto sa Ginoo, ang ato ra yung mga pag-ampo mo rin makapabangon na to pag-usap. Ang atong mga prayers mo rin makapatindog ka na to. That's why ang handom sa Ginoo, more prayers. Nagani magsigig pangdaot, magsigig panghulga ninyo, duko ampo Ginoo panalangin ning tawhana, bendisyonin ning tawhana. Ayaw ninyong debatiha mga kaigsunan. More prayers, talk less. Daghana ang pagampo, gamayan na lang ang istorya mga kaigsunan. Na maghimaraot, maghingalag dili mao, luhod iampo na lang. Para mahuman ning problemaha mga kaigsunan. And God will make you His people a tower of strength. Fearless in trials, like Daniel in the lion's den. What happened? Ang hari mismo, mga kaigsunan, si King Darius, nakasabot nga si Daniel, dilibiyaan sa Ginoo. Then the king, verse 16, then the king commanded, and they brought Daniel and cast him into the den of lions. Now the king spake and said unto Daniel, thy God, whom thou servest, continually He will deliver you. Ang hari mismo may nagkasabot, ayaw kabalaka Daniel, luwason ka sa imuhang Diyos. Pagano ha? Dili Adventista, dili magtotoo, nakahibalo nga si Daniel dili biyaan sa atong Ginoo. Shadrach, Meshach, and Abednego in the fiery trials, furnace. Matod pa niya verse 17, if it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thy hand, O King. But if not, oh, King Nebuchadnezzar, luwason mi sa mo ang Diyos. Pero kung dili, still we will not bow down to and serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Pero kung di may panalanginan, di may luwason sa mong Ginoo, di gapon may muhapa sa tiilan sa imuhang Diyos. Unsay nahitabo, samtang didto na sila sa fiery furnace, mga kaigsunan. Verse 25, and ningon dayon ang hari, sa di ba tulo ra may itong gilabay? Ngayon na upat naman na. He answered and said, lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have not hurt. And the form of the fourth is like the what? The Son of God. Si King Nebuchadnezzar, mga kaigsunan, nakailan na siya ni Kristo, nakita na niya si Kristo nitong panahon na. Wa pa magpakatao si Kristo, pero nakita na niya si Kristo, mga kaigsunan. He is the form of the Son of God.
Dili tungod kay sugba sila sa kalayo, emergency nga si Kristo ni uban dito og ni-appeal kanilang tulo. Dili na mao mga kaigsunan ningon. Ay wa man ni problema, isugba tas kalayo. Si Kristo musutoy, musirit mo ba nato? No, mali ka. Di na tinuod. Unsa man ni tinuod? Dugay rang nagkuyog-kuyog si Kristo sa kang Sadrak, Misak, Abednego. Dito lang nakitaan sa pagsunog mga kaigsunan. Did you get the point? Ang pagdabdab sa kalayo maoy nakahimong apparent sa presence ni Jesus Christ. Mga kaigsunan, sultihan ta mo. Ayaw mo kahadlok sa mga pagsulay. Kay si Kristo dugan na nagkikuyog-kuyog kaninyo. Munang biay-biayon lang mo nila. Ila na mong hadlok-hadlokon. Kay wa sila kaila. Wa sila kakita. Nga si Kristo kauban ninyo. Pero please, itugot mga kaigsunan. Nga ang mga kalayos pagsulay musilaop sa inyong taliwala. Kay pinaagi ni ana. Makita nila si Kristo nga dugay rang nagkikuyog kauban kaninyo. That's very true mga kaigsunan. The more we are burned, the more they can see Jesus Christ in us. The more ilatang dabdaban sa mga pagsulay, the more ilang makitaan si Kristo nga kauban kanato mga kaigsunan. Jesus is our example. Sa mga pagsulay, do you think nahadlok si Kristo ilansang sa krus? Wala. Nahadlok. Yes, nahadlok siya. Verse 38, chapter 26 of Matthew. Then said unto them, my soul is exceeding sorrowful. Nahadlok wala? Exceeding sorrowful. Perting hadlok ka oy. Grabing stress ni Kristo. Even unto death, tarry ye here and watch with me. Pagtukaw mo kauban kanako. And he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Ginoo, ipalaybay, ipasaylo ang kupa sa kamatayon. Pero kung mauni mong kabubuton, andam ko mapasaan ini. Nahadlok siya mga kaigsunan, pero iyang gi-overcome ang iyang kahadlok sa obedience. Iyang gi-overcome iyang kahadlok sa surrender, commitment, submission to the power of the Father. Kaigsunan, in Romans chapter 8 verse 31 sa tuang key text, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Kung kining Diyos nga manluluwas, kauban kanato. Kung kining Diyos nga nagabuhat sa langit, dagat ug yuta, kauban kanato. Kung kining Diyos nga makagahom sa tibok kalibutan, kauban kanato. Kining Diyos nga nibadlong sa balod sa dagat sa Galilea, kauban kanato. Kung kining Diyos nga nagpakaon sa 5,000 ka mga tao dito sa Judea o sa Decapolis, kining klase nga Diyos kung kauban kanato, kinsabay arang makabangbang batok kanato. Naa ba? Wala mga kaigsunan. That's why ang Diyos magapanalangin kung siya atong pilion nga siya kauban kanato hangtod sa tibok natong kinabuhi, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Crowds of lights, the narrow street, to see this man from Galilee, just a carpenter, some say, leading fools astray, yet many kneel to give him praise. And in his eyes they glimpse the power that sees the heart of all men. And you know his Father's mind, he speaks his Father's word, for he comes in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord.
just depend on you and the power of your name. And as we call upon your name, your strength